Huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay, maliban na lamang na kayo ay tunay na sumusuko sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, meron tayong dapat malaman sa aya na ito, na kailangan sa isang tao ay hindi niya puputulin ang kanyang paniniwala ng kahit isang segundo lamang, o kahit isang minuto lamang, o kahit isang oras. Dapat hindi maputol ang paniniwala, hindi maputol ang pagkatakot at pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo na ikaw ay mamamatay sa oras na ikaw ay naniniwala, dapat hindi mo putulin, huwag mong putulin ang iyong paniniwala, ang iyong pagkatakot ng kahit isang segundo lamang. Kung gusto mo na makuha mo ang gantimpalang yaon, binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, gawin natin na permanent ang ating paniniwala. Hindi lamang araw-araw, kung hindi oras-oras, segundo-segundo, minuto-minuto. Dapat wag natin kalimutan ang pagkatakot sa Allah, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yun ang magiging dahilan ng pagkakuha natin ng malaking pagkapanalo sa kabilang buhay. So mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, marahil tayo ay makapagtanong sa ating sarili kung paano ba makukuha, kung paano natin matatamasa ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin makukuha at paano natin matatamasa ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay, maraming mga bagay ang itinuro sa atin ng mga ulama natin, mga scholars natin sa Islam, na mga bagay na dapat natin gawing upang matamasa natin ang tunay na pagkatakot sa Allah. Unang-una, ang dapat natin gawin ay ang tinatawag na pag-iwas sa mga hinala. Iwasan natin ang paghihinala. Iwasan natin ang pagdududa sa isang bagay. Kung ito ay hindi natin alam, ang hatol, kung ito ba ay haram, kung ito ba ay halal, dapat ay iwan natin. Bagkus, tayo ay manaliksik, tayo ay mag-aral, tayo ay gumawa ng paraan para malaman natin kung ano ang totoong kasagutan sa pagdududa na yun. Iwasan natin ang pagdududa. Kung nagdududa ka, ang gawin mo, mag-aral ka, magbasa ka, para malaman mo, magtanong ka, para malaman mo kung ano ang totoong hatol ng Islam sa mga bagay na pinagdududahan mo. So pangalawa, ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal, pag-iwas sa mga haram, pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil malinaw sa atin ang lahat ng mga bagay na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Allah sa lahat, marami sa mga talata ng Allah na nabanggit ang mga bagay na mga haram. Malinaw sa atin ang haram at malinaw sa atin ang tinatawag na halal. Ang katibayan nito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang hadith na ang haram ay malinaw sa atin at ang halal ay malinaw sa atin. Kanyang sinabi sa kanyang hadith, fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay naiulat ni Abdullah an-Nu'man bin Bashir. Sumakanya nawa, kalugdansya nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, innal halala bayinun. Katotohanan, ang lahat ng ipinapahintulot, ang lahat ng halal
ay malinaw. Wa innal harama bayyinun. At ang mga ipinagbabawal o mga haram ay malinaw sa atin. Bayyin. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Pero tayo ay mag-ingat sapagkat mayroon sa pagitan ng haram at halal na tinatawag na syubuhat. Mayroong tinatawag na mga bagay na kaduda-duda. May mga bagay na kaduda-duda. So yan ay pinaingatan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Nakakalungkot isipin na karamihan sa mga tao ay hindi alam. Hindi alam ang tinatawag na mga bagay na kaduda-duda. Kaya siya ay nakakagawa. Siya ay napupunta sa mga gawaing ipinagbabawal ng Allah. Sinabi ng propeta sa kasunod ng hadith na ito, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. Sino manika nga, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay matakot sa tinatawag na syubuhat. Sino man ang umiwas sa tinatawag na syubuhat, mga bagay na kaduda-duda, tunay na kanyang nilinis ang kanyang dangal. Tunay na kanyang lilinis ang kanyang sarili at ang kanyang karangalan. Wa man waqa'a fi syubuhat, sino naman, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gumawa at lumapit sa tinatawag na mga bagay na kaduda-duda, katotohanan siya ay nagkagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iwasan natin ang mga bagay na kaduda-duda. Kung mayroon tayong mga nakikitang mga bagay na kung sa tingin natin sa ating sarili ay hindi malinaw sa atin ang hatol ng Islam, tayo ay magsaliksik. Tayo ay mag-aral sapagkat ang mga ulama natin ay mayroon silang sinabi, mayroon silang itinuro sa atin na mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagdududa sa isang bagay. Unang-una, sinabi ng mga ulama natin, kung bakit tayo nagkakaroon ng pagdududa, unang-una ay ang tinatawag na kakulangan sa kaalaman. Kakulangan sa kaalaman. Nagkakaroon tayo ng pagdududa sapagkat kulang ang ating kaalaman sa ating relihiyong Islam. Kulang ang ating pagbabasa. Kulang ang ating knowledge about sa ating relihiyon. So, nakakalungkot isipin na ikaw ay Muslim, ikaw ay nasa relihiyong Islam, pero kapag tinanong ka ng isang tao kung ano ang relihiyon mo, paano mo i-explain sa kanya, paano mo ipapaliwanag sa kanya ang relihiyon mo, kung ikaw mismo ay wala kang sapat na kaalaman, wala kang sapat na karunungan patungkol sa iyong relihiyon. So, unang-una, kailangan natin mag-aral. Dahil ang kakulangan sa ilm o karunungan ay unang dahilan ng pagkakaroon ng pagdududa sa mga bagay. O pangalawa, kung bakit tayo nagkakaroon ng pagdududa, ay ang tinatawag na kakulangan sa pangunawa. Kakulangan sa pangunawa. Kulang ang ating pangunawa. So kailangan mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, kailangan malawak ang ating pangunawa. Malawak ang ating pangunawa sa lahat ng bagay. Open-minded ka sa iyong relihiyon. So yun ang pangalawa. Pangatlo ay ang tinatawag na kapabayaan o kakulangan sa pagsasalarawan o pagsisiyasat. Kulang ang iyong pagsisiyasat patungkol sa iyong Islam. Kaya ka nagkakaroon ng pagdududa. Kapag wala kang kaalaman, halimbawa, ang sigarilyo. Nung unang dating ng sigarilyo, hindi natin alam kung ano ang hatol. Ito ba ay haram? Ito ba ay halal? Ang tabako, hindi natin alam. Nung unang dating ng tabako, sigarilyo, hindi natin alam kung ano ang hatol ng Islam. Ito ba ay haram? Ito ba ay halal? Pero kapag ikaw ay nagbasa, ikaw ay nag-aral, malalaman mo
Although hindi nabagit sa Quran ang sigarilyo at tabako, pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala taqtulu anfusakum. Huwag ninyong patayin ang inyong sarili. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong patayin ang inyong sarili. So ngayon, nang pag-aralan ng mga doktor, ang tabako at sigarilyo, ito pala ay nagdudulot ng sakit sa ating katawan. So ikaw ngayon, binibili mo ang iyong kamatayan. Nagkakasakit ka ng dahil sa sigarilyo. So saan ka nahuhulog? Pinapatay mo ang sarili mo. Bagkus binibili mo pa ang sakit na magiging dahilan ng kamatayan mo. So masasabi mo ba na hindi pa haram ang sigarilyo at ang tabako? Hindi nabanggit sa Quran. Minsan, may tatanungin ka. Pag nagtanong ka ng isang tao, pagsabihan mo siya, "Oy, ang paninigarilyo na yan, haram yan." Ang sasagot sa'yo, "Bakit, Ustad? Nabanggit ba yan sa Quran? Nabanggit ba yan sa sunnah, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Hindi. Pero ang Quran ay malawak ang kanyang explanation, malawak ang napupunto ng kanyang meaning. Ang sinasabi ng aya, kapag sa isang aya, hindi lamang isang bagay ang kanyang sinasabi. So, ganun, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, kailangan sa atin upang maiwasan natin ang pagdududa na isa sa mga bagay mga bagay na dahilan ng pagkakamit mo, pagtamasa mo ng tunay na pagkatakot sa Allah, iwasan mo ang mga bagay na pagdududa, mga bagay na kaduda-duda. Iwasan mo ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah sa pamamagitan ng pag-aral. Mag-aral ka. Palawakin mo ang iyong pangunawa. Palawakin mo ang iyong pagsisiyasat. Pang-apat, ang pagkakaroon ng masamang hangarin. Kapag meron kang masamang hangarin, ay magkakaroon ka ng tinatawag na pagdududa sa isang bagay. So, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, yon ang una sa mga bagay na dapat mong gawin para matamasa mo ang tunay na pagkatakot sa Allah ay ang pag-iwas sa mga hinala, pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah, at ang tinatawag na pag-iwas sa mga bagay na magiging dahilan upang ikaw ay mapunta sa tinatawag na paghihinala. Pangalawa, ang paggawa ng sunnah. Pangalawa sa dahilan upang matamasa mo ang tunay na pagkatakot sa Allah ay ang paggawa ng sunnah. Ano yung mga sunnah na dapat natin gawin? Malinaw sa atin sa mga prayers natin 5 times a day. Bago tayo magsasala, may mga sunnah dyan. Alam nyo ba kung ano ang isa sa kabutihan ng sunnah? Unahan ng sala. Bago tayo magsala ng zuhur, may sunnah tayo. Pagkatapos ng zuhur, may sunnah tayo. So ano ang ibinibigay niyan na benefit sa atin? Mga ulama natin, mga scholars natin, sinabi nila na parang katulad ng isang bahay, ang salatul fard, parang katulad ng isang bahay. Yung isang bahay, kapag walang bakod, ibig sabihin katulad ng isang sala na hindi linagyan ng sunnah sa unahan at sa ulihan. Parang katulad ng bahay na walang bakod. Pero kapag nagsunna ka, gumawa ka ng sunnah, linagyan mo ng bakod ang sarili mong bahay. So mahirap na yun papasukan ng magnanakaw. Mahirap nang makapasok ang magnanakaw. So, sa pagsasala natin, kung gusto natin na makamit natin ang tunay na pagkatakot sa ating pagsasala, gumawa tayo ng sunnah sa unahan at gumawa tayo ng sunnah sa ulihan. At ganun din, hindi na tayo mapapasukan ng iblis na magnanakaw. Kasi hindi lahat ng nagsasamba ay katanggap-tanggap ang kanyang pagsasala. Sapagkat mayroon tayong mga bagay na dapat tandaan. Ang tao na nagsasala, unang-una, may taong mu'aqab fi salatihi. May taong
pinaparusahan dahil sa kanyang pagsasala, sapagkat siya ay kanyang binabaliwala ang pagsasala. Minsan nagsasala ngayon, bukas hindi. Susunod na araw magsasala. So yun ang taong mutahawin. So siya ay paparusahan, muaqab. Paparusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasala. Pangalawa ay ang tinatawag na mukaffarun anhu. Ibig sabihin, aalisin ng Allah ang kanyang mga nagawang kasalanan dahil sa kanyang pagsasala. Bakit? Dahil siya ay nagsala, gumawa ng pagwudu, ginawa ang lahat ng mga sunna, ginawa ang lahat ng mga obligado sa pagsasala, ginawa ang lahat ng mga haligi ng pagsasala, ginawa ang mga sunna, pero wala sa kanya ang tinatawag na khashya. Wala sa kanya yung tinatawag na khashya doon sa kanyang pagsasala, ay ang ibibigay lamang sa kanya ng Allah na gantimpala ay aalisin ng Allah ang kanyang mga nagawang kasalanan. Pangatlo, ang taong musab, gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong gagantimpalaan, nagsala, isinagawa ang lahat ng mga haligi ng pagsasala, isinagawa ang mga obligado sa sala, isinagawa ang lahat ng sunnah at lahat ng mga siya ay natakot sa Allah sa kanyang pagsasala. So, ginawa niya lahat ang yaon, so gagantimpalahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ang taong tinatawag na muqarrab. Al-muqarrab, ibig sabihin, pinakamataas na antas ng taong nagsasala ay tinatawag na muqarrab. Malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya ay nagsagawa ng mga haligi ng pagsasala. Siya ay gumawa ng mga obligado ng sala. Siya ay nagsunna. Siya ay natakot sa Allah. At higit sa lahat, nawala doon sa pangatlo ay ang tinatawag na kanyang iniisip sa kanyang pagsasala, nakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lilalagay niya sa kanyang sarili na ang Allah ay nandyan at kanyang kinakausap at hindi siya pwedeng malinglang ng syaitan.